Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Bagong Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 1.3 milyong halaga ng shabu, nasamsam, 2 arestado sa San Jose, Antique. Wanted person sa kasong carnapping, nasa kote sa Palawan. At lalaki arestado sa Tarlac City dahil sa illegal na pagbebenta ng chainsaw online. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa gitna ng banta ng bagyong Opong, nananatiling matatag at handang rumesponde ang Police Regional Office 1 upang tiyakin ang kaligtasan ng buong residente sa buong Ilocos Region. Yan ang tinutukan ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Nananatili at patuloy na nakaalerto at handa ang Police Regional Office 1 sa posibleng pagtama ng bagyong Opong sa Ilocos Region. Patunay dito ang nabuong Regional Reactionary Standby Support Force o RSSF na ready for deployment kung sakaling kailanganin ng karagdagang puwersa o police assistance sa anumang lugar sa Region 1. Tiniyak din ng pamunuan ng PRO1 sa pangunguna ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director, na maayos at kumpleto ang mga kagamitan para sa search and rescue operation. Hindi rin tumitigil ang city at municipal police stations sa pagmonitor sa kani-kanilang nasasakupan at pakikipag-ugnayan sa mga residente upang maging handa ang mga ito sa paparating na bagyong Opong. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng kapulisan ng Region 1 sa mga local government unit sa iba't ibang lalawigan upang makapaghatid ng serbisyo at tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Nando. Gayon na din ang pagsasagawa ng clearing operations lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Ilocos Region. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Isang wanted person na haharap sa kasong carnapping o Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 ang huli ng PNP Highway Patrol Group sa isinagawang police operation sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. Patrolman Mark Roland Feliciano sa report.
Lakas ng mga operasyon kontra karnaping at pagpapatupad ng mandato ng PNP Highway Patrol Group. Isang wanted person ang huli ng magkasa ng isang police operation. Ang mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Christian B. De La Cruz na pinangunahan naman ni Police Lieutenant Eugenia D. Junidil, Officer in Charge ng HPG Palawan sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. Kinilala ang suspect na si alias Jancel, 22 taong gulang na nakatira kung saan ito nahuli. Matagumpay pong nakapag-aresto ng isa nating most wanted person. Ito po ay si AKA Jancel May Alcarte. Na-aresto po natin siya sa bisa po ng warrant of arrest sa violation po ng Public Act 10883, the new Anti-Carnapping Act of 2016. Nananawagan din po tayo sa ating mga kababayan na nag-iisip po na gumawa ng hindi maganda na pag-isipan po natin ng ilang beses po. At ganun din po sa mga mamamayan, mga kasama po natin na pag-ingatan po natin ang ating mga kagamitan. Hindi na nga nakapalagpa ang suspect at binasa ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at harap sa kasong Carnapping o Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 habang nasa kustudiya ito ng Provincial Highway Patrol Team Palawan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Arestado ang isang lalaki matapos mahuling nagbebenta ng chainsaw ng walang kaukulang lisensya at permit sa barangay San Sebastian, Tarlac City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang 27 anyos na lalaki ang naaresto sa barangay San Sebastian, Tarlac City matapos makumpirmang nagbebenta ng chainsaw online na walang kaukulang lisensya at permit mula sa kinaukulang ahensya ng gobyerno. Batay sa ulat, isang Facebook post ang namataan ng mga otoridad kung saan ibinebenta ang chainsaw sa halagang 5,000 piso. Agad na ikinasan ng mga operatiba ng Olongapo City Cyber Response Team ng RACO 3 ang isang entrapment operation na nauwi sa matagumpay na pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9175 o Chainsaw Act of 2002, isang batas na nagalayong regulahin ang pagmamayari, pagbebenta at paggamit ng chainsaw upang maiwasan ang iligal na pagtutroso at mapangalagaan ng kalikasan. Tumanggap ng pagkilala ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A sa ginanap na 31st National Crime Prevention Week, culminating activity ng 59th NAPOLCOM Founding Anniversary na idinaos sa Monochrome Events Place sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. Patrolwoman Mary May Sarturio sa report. Matapos na naidaos ang ika-31st National Crime Prevention Week culminating activity kasabay ng ika-59th NAPOLCOM Founding Anniversary kahapon September 25, 2025 na ginanap sa The Monochrome Events Place, Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga tauhan mula sa NAPOLCOM 4A sa pangunguna ng kanilang Regional Director, Director Julieta Ranieses, Regional Director ng Police Regional Office 4A, mga Provincial Directors mula sa iba't ibang probinsya, mga Chief of Police, iba pang mga PNP personnel, LGUs at mga awardees.
Nakiisa rin si Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan bilang panauhing pandangal. Pinarangalan din bilang NCPW Technical Working Group ang miyembro ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A, walang iba kundi si Police Colonel Mildred E. Patam, ang Chief RPCADO 4A. Pinarangalan din ang iba't ibang istasyon, mga PNP personnel at NAPOLCOM sa kanilang huwarang pagganap, pagsikap at kontribusyon sa tagumpay at sa mga makabuluhang programa, proyekto at aktibidad sa pagpigil sa krimen sa rehiyong Calabarzon. Ang naturang aktibidad ay naglalayong mas mapatatag pa ang ugnayan ng lokal na pamahalaan, kapulisan at mamamayan para sa mas ligtas, mas maayos at mas matatag na pamayanan. Mula rito sa Novali, Santa Rosa City, Laguna, ako ay yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sartorio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio. Nagsimula nang makiisa ang Police Regional Office 5 sa malawakang repacking ng relief goods at pagtulong sa pagkilala ng mga residente na apektado ng bagyong Opong. Nagbabalita dyan si Patrolwoman Vanessa Sol. Sa bayan ng Daraga Albay, nagsimula ang pamahalang lokal katuwang ang Daraga Municipal Police sa repacking ng mga relief goods para sa mga evacuees bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Opong. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang agarang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado ng malakas na ulan at posibleng pagbaha ng dulot ng paparating ng sama ng panahon. Ayon sa mga opisyal, prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente, lalo na sa mga lugar na itinuturing na landslide at flood-prone areas. Sinimula na rin ang paglikas sa ilang residente sa bayan ng Ginubatan, Albay nitong nakarang araw ng Setyembre dahil sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Katuwang ng LGU Ginubatan sa preemptive evacuation ang mga kawani ng MDRRMO, AFP, BFP at maging mga volunteers. Hinimok naman ng mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan ang mga residente sa kanilang tanggapan at sumunod upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa ating weather update, pinag-iingat ang mga residente sa mga baybayin dahil may moderate to high risk ng storm surge sa susunod na 24 oras bungsod ng bagyong Opong. Ayon sa Pag-asa, 2.1 to 3 meters ang posibleng taas ng alon at pagtaas ng tubig dagat sa mga coastal areas ng Albay, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Occidental at Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Romblon, Western Samar at Sorsogon. 1.2 meters naman ang maaaring maranasan sa Aklan, Antique, Bataan, Bulacan, Capiz, Catanduanes, Cavite, Iloilo, Metro Manila, Negros Occidental at Pampanga. Pinaalalahanan naman ng publiko na iwasan ang pagpunta sa dalampasigan, kanselahin ang mga gawaing pandagat at patuloy na tumutok sa mga susunod na abiso. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nauwi sa pagkadakip ang dalawang hinihinalang tulak ng droga matapos mabulgar ang kanilang operasyon at makumpiska ng mahigit 1.3 milyong halaga ng shabu sa isang matinding buy-bust operation sa bayan ng San Jose. Patrolwoman Julibel Albior sa report. Nadakip ang isang high-value target at ang kanyang kinakasama matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.3 million pesos sa barangay May Batusur, San Jose Antique, 24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng koordinadong aksyon
ang San Jose Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Team, Antique Police Drug Enforcement Unit at PDEA Antique sa pamumuno ni Police Major Jeremy Ayan R. Magbanwa. Positibong kinilala ang mga naaresto na sina alias Jojo Sungi, 38 anyos lalaki at kabilang sa priority target list ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang kanyang live-in partner na si alias Cheche, 21 taong gulang, babae at residente ng Bilisan Antique. Na-recover mula sa mga suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit bilang buy-bust item, isang nut-type plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu, 4 na karagdagang sachet kabilang ang isang brown crystalline substance, buy-bust money at iba pang non-drug items. Umabot ang kabuuang timbang ng mga nakumpiskang suspected shabu sa humigit kumulang 170 gramo at may estimated street value na 1,330,000 pesos. Sa kasalukuyan nasa kustodiya na ng San Jose Municipal Police Station ang mga naarestong suspect para sa dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang tigil na dedikasyon ng Antique PNP na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 6 sa Konyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang drug watch listed suspect matapos ang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng PNP sa Lapu-Lapu City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Floremay Asares. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Police Station 3 sa Lapu-Lapu City ang isang hinihinalang tulak ng illegal na droga na nasa drug watch list sa isinagawang buy-bust operation noong Setyembre 23 ng taong kasalukuyan sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, Cebu. Kinilala ni Police Major Felix Cleopas III, hepe ng naturang istasyon, ang suspect na si Jerome, 50 anyos, na residente ng naturang lugar. Dakong alas 3:27 ng hapon, nang ikinasa ang naturang operasyon na humantong sa pagkaaresto sa suspect at pagkasamsam ng 7 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 25 gramo at may standard drug price na 170,000 pesos, belt bag at buy-bust money. Ang suspect ay pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng istasyon habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Police Major Felix Cleopas III, Station Commander ng Police Station 3 Lapu-Lapu City Police Office. At ako po'y nananawagan sa ating komunidad na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lugar. Naway maging responsable tayong lahat sa pagsunod sa batas, pag-iwas sa anumang uri ng gulo o illegal na gawain at sa pagiging mapagmatyag sa ating paligid. Tandaan po natin, ang isang ligtas at tahimik na komunidad ay nagsisimula sa disiplina at pagkakaisa ng bawat isa. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Floremay Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Nakaalerto ang puwersa ng Police Regional Office 8 sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Opong sa Eastern Visayas. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Personal na pinangunahan ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8, ang accounting ng matauhan ng Reactionary Standby Support Force at iba pang personnel ng Police Regional Office 8. Pati na rin ang inspeksyon ng mga search and rescue equipment na sinagawa sa Police Regional Office 8 Gym, Camp Ruperto K. Cangklon, Campetic, Palo, Leyte. Nito lamang ika-25 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay bahagi ng pinaigting na paghahanda ng Police Regional Office 8 sa posibleng pananalasa ng bagyong Opong sa Eastern Visayas. Bilang bahagi ng kanilang disaster preparedness plan, inilagay sa full alert status ang 1,757 na miyembro ng RSSF. Nakipag-ugnayan na rin ang Police Regional Office 8 sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Councils upang matiyak ang kahandaan ng kabuuang 2,222 evacuation centers na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Bilang karagdagang hakbang, inactivate na rin ng Police Regional Office 8 ang kanilang mga food bank upang masigurong may sapat na supply ng pagkain para sa mga evacuees, sakaling magkaroon ng pagkaantala sa pagdating ng tulong mula sa iba pang ahensya. Binigyang diin ni Police Brigadier General Capoy ang kahalagaan ng maagap na paghahanda upang masigurong mabilis, maayos at epektibo ang pagtugon sa anumang sakuna. Nananatiling matatag ang Police Regional Office 8
sa kanilang layunin na protektahan ang buhay at tiyakin ang seguridad at kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hatid ang iba't ibang serbisyo para sa mamamayan, matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 10 ang bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa lungsod ng El Salvador, Misamis Oriental. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rhea May Sanchez. Nagsagawa ang Police Regional Office 10 ng bagong Pilipinas Serbisyong Caravan dito mismo sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ito lamang ika-25 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 10 ang bagong Pilipinas Serbisyo Caravan na may temang serbisyo at malasakit, bagong Pilipinas nais makamit. Ang nasabing caravan ay pinangunahan ni Police Brigadier General Joselito Il Clarito, Deputy Regional Director for Administration ng Pro-10. That is why, nung ma-receive namin ang information na dito sa San Francisco ay nangangailangan ng mga medical services, medical assistance, nakita ninyo ang inyong PNP ay nandito sa araw na ito ngayong umaga. Ganong kabilis ang inyong PRO-10 sa pamumuno ng ating magaling na Regional Director, Police Brigadier General Rolindo Sumilon. Katuwang ang ibang pang mga officials ng Police Regional Office 10, lokal na pamahalaan, Department of Health at stakeholders. Tampok dito ang mga talakayan tungkol sa kampanya laban sa illegal na droga, violence against women and children, at CTG atrocities, gayon din ang turnover ng solar lights bilang bahagi ng Quick Impact Project. Nakabinipisyo ang humigit kumulang 250 na residente at 50 kabataan na nakatanggap ng food box, tsinelas, school supplies, pack lunch at mga gamot. Nagbigay rin ng libreng serbisyo tulad ng medical at dental na konsultasyon, legal service, at libreng gupit. Layunin ng aktibidad na mailapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamayan, partikular sa mga liblib na komunidad. Ipinahayag naman ni Police Brigadier General Rolando M. Sugilon, Regional Director ng Pro-10, ang kanyang pasasalamat at pagpapaalala sa kahalagahan ng programa. Mula dito sa El Salvador, Misamis Oriental, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. Nasa kote ang 3 drug suspects sa isinagawang buy-bust operation ng kapulisan sa Davao City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Isang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Buhangin Police Station nitong Setyembre 24 taong kasalukuyan sa Buhangin, Davao City. Ang nagresulta sa pagkakaresto ng 3 drug suspect at pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect na si alias Brad, 41 anyos, alias Junit, 38 anyos at alias Teofilo, 35 anyos. Mula sa kanila nasamsam ang humigit kumulang 4,692 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Naharap ngayon ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita na patuloy na determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga para sa kapakanan ng publiko at nagsisilbing paalala na umiiral ang hustisya at may kaakibat na parusa ang paglabag sa batas. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. 5 hinihinalang tulak ng droga ang naaresto habang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP Caraga laban sa iligal na droga. PSSG Irish Joy Laureto, ibalita mo.
Nakumpiska ang halos 99,280 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at arestado ang 5 sospek sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Caraga nito lamang Setyembre 23 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13 ang naaresto na si alias Joe, isang high-valued target sa isinagawang bypass operation sa Barangay Mahay, Butuan City. Nakuha mula sa kanya ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Naaresto rin si alias Zen matapos respondehan ng pulisya ang ulat na nakawan sa barangay poblasyon. Kasalukuyang inihahanda ang mga hiwalay na kaso laban sa mga sospek sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 90 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.